Wala ka na bang nalalanghap na sariwang hangin? At iba't iba pang kalamidad? Bilang isang kabataan, At bilang isang estudyante, ano nga ba ang nagawa mo para sa kapaligiran? Kasi siya kayang pigilan ng sarili lang. So, syempre kailangan tulong-tulong tayong lahat. Tapos, yung matutulong ko lang is yung encourage ko yung friends ko, yung colleagues ko na pangalagaan yung environment. Example, sa pag-segregate ng waste nila. Katulad dito sa school, di ba, may mga trash bins tayo. Yung iba sa atin, hindi sinusunod yon. So, encourage sila. Parang ikaw na mismo magkaroon ng initiative na gawin yon para pagka napansin ka nila, gagayahin ka nila. Di ba parang ang awkward? Paano natin mapipigilan yung pagkasira ng Mother Earth? Siguro, gawin natin sa pinakasimpleng bagay, which is pulutin natin yung mga basura na makikita natin. Then, tapon natin siya sa tamang basurahan, yung biodegradable and non-biodegradable, para matulungan din natin yung mga tunay na nagse-segregate ng mga basura, di ba? Para kahit sa simpleng bagay na yun, matulungan natin sila. Yun lang. How to save Mother Earth? Sa akin kasi, gusto ko umpisahan muna natin sa sarili natin. Kasi kung may disiplina tayo sa sarili, makakatulong tayo sa pag-conserve ng nature. Halimbawa, may nakita tayong maliit na kalat kahit saan, sa terminal ng bus, dito sa school. Pulutin na natin agad, tapos itapon na natin. Huwag na natin hintayin yung mga janitress na pulutin yun. Tapos, ilagay natin sa tamang lalagyan. So, yun lang. Para makatulong tayo sa Mother Earth. Para makatulong ako sa kalikasan, magtatanim ako ng bilang isang estudyante, makakatulong sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-recycle ng plastic at papel. There are many ways in saving Mother Earth, but I'll give you only a few examples. Number one, you should recycle your trash and reduce waste, and you should not throw trash into the water, and so you could prevent water pollution. Number two, you should plant lots of trees and plants to produce more oxygen. Number three, you should turn off unnecessary lights or electronics to save electricity. Number four, try to use bikes or walk for exercise to reduce usage of cars or vehicles once or twice a week to save gas and reduce air pollution. And finally, for number five, you should save water by turning up the water when you are brushing your teeth or when you're taking a shower. Alright? para ma-save ang Mother Earth, siguro ay mabawasan kang pagsakay sa mga sasakit at dadalasan kang paglalakad papunta sa ibang lugar. I think for me, kailangan syempre first mag-conserve ng energy, like magdidipid ng kuryente, and I think parang minimize yung paggamit ng air conditioner, mga gano'n, and second, syempre magdidipid ng mga water, yung mga supplies, and ano pa ba? Tapos, siguro yung mga kalat, tatapon sa mga proper segregation, tapos recycling din. I could save Mother Earth in my own little ways by taking responsibility with my actions, like throwing garbages at the proper places and trying to contribute to lessen the pollution that is the main source of the tragedies that are happening right now. Sa akin, makakatulong ako upang masave ang Mother Earth sa pamamagitan ng hindi na paggamit ng plastic at pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar. I think it's so important to save the Mother Earth because this is the earth that we live in. And I think I should really start it to myself. Just by the small deeds that, like, picking up small pieces of papers and candy wrappers
I think that could be a good help in saving the Mother Earth. Para makatulong sa Mother Earth, sa kada puno na puputulan, kailangan may halaman na itatapos. Para makasave sa Mother Earth, tayo ang mga saksakan na hindi ginagamit. Bilang isang estudyante, uupisan ko sa pagkain na organic at paggamit ng green materials. Bilang isang nag-aaral, sasali ako sa mga environmental events katulad ng mga pagtatanim ng puno o mga halaman para mapigilan ang paglaganap ng baha. As a responsible member of this community, of course, unahin ko muna sa sarili ko. Just like for example na sa pagtitipid ng water, ililimit ko lang yung paggamit ko ng water, yung tipong hindi nakakasayang, at saka yung pwede namin i-recycle na pandilig ng halaman, ganun. By promoting our advocacy to educate people on how to take care our Mother Earth. As a student, I can help to prevent air pollution. For example, pupunta ka lang naman sa malapit na lugar, pwede ka na hindi magkotse or magsasakyan, pwede kang gumamit ng bike or pwede kang maglakad. Sa ganun, matutulungan mo hindi lang yung environment,